What? Nanlalaki ang mga matang sigaw ni James nang marinig ang sinabi ng dalawang matanda. Iho, kailangan mo ng asawang magpapatino sa'yo. Seryosong saad ni Lolo Nicanor. And do you think itong babaeng ito ang makakapagpatino sa akin? Galit pa rin na sabi nito nang lingunin si Anne. Hindi naman alam ng dalaga kung ano ang iisipin. Nakita niyang sabay na pumasok si Lolo Ipeng at ang matandang lalaki na regular customer nila sa restaurant. Nagulat siya nang magyaya ang huli sa private office at malaman niyang apo nito ang binatang mayabang na ngayon ay galit na nakaupo sa kanyang tabi nang sabihin ng mga ito ang gustong mangyari. Gusto rin niyang magalit sa dalawa, pero alam niyang mabuti ang hangarin ng mga ito. Sa palagay mo naman ay gusto kong patinuin ka? Naiinis na ganti niya sa binata. Daig pa nito ang babae kung magalit. Pwede ba? Bago ka magalit ng bonggang-bongga, ipakinggan mo muna sina Lolo. Utos niya. Nakita niyang kumunot ang noo nito. So, gusto mo ang nangyayari ngayon? Akusa nito sa kanya. Gusto na niya itong batukan sa inis. Manahimik ka na lang pwede? Singhal niya sa kabinalingan ang dalawang matandang nangingiti sa pagbabangayan nila. Okay, pag-usapan natin ito ng maayos. Simula ni Anne. Unang-una, kailan pa kayo naging magkaibigan? Kahit papaano ay nakahinga siya ng maluwag nang tumahimik ang binata sa kanyang tabi. Matagal na kaming magkaibigan nitong si Ipeng, sagot ng lolo ni James. Matagal nga lang kaming hindi nagkita. Pero bago kami nagkalayo ay ipinangako namin na ipapakasal namin ang aming mga apo pagdating ng araw para maging magkapamilya na kami. Pero bakit hindi ko alam yun, Lo? Ako sa niya sa kanyang abuelo. Bakit hindi ko kilala si Lolo Nicanor kung matagal nyo na siyang kaibigan? Nasabi ko kasi minsan sa kanya kung saan ka nagtatrabaho at sinabi niya sa aking nagkakilala na kayo. Ayaw niyang ipaalam na magkaibigan kami. Kumunot ang noo niya dahil sa pagtataka. Bakit ayaw niyong malaman ko? Tanong naman niya kay Lolo Nicanor. Dahil gusto ko munang makilala ka nang hindi ako nagpapakilala kung sino ako. Para malaman ko kung nababagay ka nga sa aking apo at hindi nga ako nagkamali. Natatawang sagot nito. Napakurap-kurap siya. Hindi makapaniwala sa mga naririnig. Matagal na palang magkaibigan ng mga ito. Bahagya namang natawa ang binata na nakaupo pa rin sa kanyang tabi. Lo, how can you be sure na magugustuhan ko ang babaeng ito? Nang iinis na saad nito sa kangumisi. Alam niyo kung ano ang type ko sa mga babae. At wala siya kahit isa sa mga katangiang gusto ko. Harap-harapan na insulto nito sa kanya. Sumama ang ekspresyon ng mukha niya sa sinabi nito. Kung ikaw lang din naman ang mapapangasawa ko, mas gugustuhin ko pang tumandang dalaga. Galit na pakli niya. Magsasalita pa sana ang binata nang pumagitna si Lolo Nicanor. Si Lolo Ipeng ay tahimik lang at umaayon sa gusto ng kaibigan. Iha, hindi ba sinabi mo dati gagawin mo ang lahat na makapagpapaligaya sa akin at sa lolo mo? Nakangiting paalala nito sa kanyang sinabi nang minsang mag-usap sila nito. Tumingin muna siya sa kanyang abuelo bago nagsalita. Opo, pero hindi po sa ganitong paraan. Paano naman po kami magpapakasal kung pareho naming gustong isuka ang isa't isa? Nakangiwing saad niya. Oo nga at gwapo ang binata pero kahit kailan ay hindi niya pinangarap na mapangasawa ito dahil na rin sa ugali nito. Bakit hindi niyo bigyan ng chance ang isa't isa? Suhestyon ni Lolo Nicanor. The answer is a big no, singit ng apo nito. James Bryan, wala kang makukuha na kahit isang kusing naman na kung hindi mo susundin ang gusto ko. Matigas na saad nito. I don't care, mabubuhay ako ng walang pera. I hate being manipulated. Galit rin na tugon nito. Tumaas ang kilay ni Anne dahil sa narinig mula rito. Parang ayaw niyang maniwala na mabubuhay ito ng walang pera. Pero humanga rin siya dahil isa pala ito sa mga taong hindi mapipilit kapag hindi ginusto. Kung hindi mo ako susundin ay kalimutan mo ng lolo mo ako. Matigas pa rin ang tinig na pahayag ng matanda na pareho nilang ikinagulat. Halata ang pagiging seryoso nito. What? Are you that serious? Hindi makapaniwalang balik ni Brian.
Yes, you can't do that to me, Grandpa. I can, Apo. Napatiim bagang na naisuklay nito ang kamay sa buhok. Bakit hindi na lang po sa mga susunod yung Apo? Maya-maya ay sabi ng dalaga. Natawa ang dalawang matanda. Pero ang hindi niya mapaniwalaan, pati ang kanyang kaaway ay nakikitawa rin sa mga ito. Hindi ba dapat ay kakampi niya ito? Iha, baka hindi na namin abutan ng lolo ni Kanor mo ang sinasabi mong susunod na mga apo. Natatawang tura ng kanyang abuelo. Matanong kita, Iha. Ani ni lolo ni Kanor nang humapa na ang pagtawa nito. Ayaw mo bang pakasalan ng aking apo? Hindi siya agad nakakibo. Nilingon muna niya si Brian bago nag-alis ng bara sa lalamunan at nagsalita. Kung sa ayaw ay ayaw ko po, sagot niya. Pero, susog ni Lolo Iping. Pero kung ikaliligayan nyo ni Lolo ni Kanor, papayag po ako. Mahinang pahayag niya. Hindi niya sinubukang tingnan ang magiging reaksyon ng binata. Kung ganon, ikaw na lamang iho ang hindi umaayon. Baling ni Lolo ni Kanor sa apo. Malawak ang ngiti ng dalawang matanda sa naging sagot niya. Napabuga ng marahas na hangin si Brian bago nagsalita. Okay, sige. Papayag ako dahil ayaw kong itakwil niyo ako. Pero hindi ako nangangakong magiging maganda ang pagsasama naming dalawa. Galit pa rin naturan nito saka siya tiningnan ng masama. It's settled then, ani ni Lolo ni Kanor. Nagkamay at nagyakap ang dalawang matanda. Nang umalis sa mga ito sa private office ng restaurant ay naiwan sila roon. Masyadong nabilisan sa mga nangyari si Anne. Hindi niya lubos maisip na ang lalaking kaaway niya ay magiging asawa na niya. Kunwari ka pa na galit ka sa akin, pero gusto mo lang pala akong mapangasawa. Akusan nito. Hoy, ikaw Brian ka. Kahit kailan ay hindi kita pinagnanasaan. Isipin ko palang nahahalikan mo ako ay nandidiri na ako. Galit na saad niya bago siya tumayo at akmang lalabas na sana ng opisina. Nang bigla siya nitong halblutin sa braso at hapitin palapit dito. Ikaw lang ang tumawag sa akin ng Brian at ikaw lang din ang nandiri sa halik ko. Malamyos na saad nito. Malapit na malapit ang mukha nito sa mukha niya. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit siya biglang kinabahan. Bitawan mo nga ako? Not so fast, honey. Magiging mag-asawa na tayo. Kaya normal lang na maghalikan tayo. Nginitian siya nito nang nang-aakit. Tama ka, magiging mag-asawa na tayo. Pero wala sa plano ko ang makipaghalikan sa'yo. Asik niya bago itinulak ito ng malakas. Nang makawala mula sa pagkakahawak nito ay tumakbo siya patungo sa pinto para lumabas. Naiwan naman na tatawa-tawa ang binata. Ngayon alam na nito ang weakness ng dalaga. Alam na nito kung paano siya aasarin at tatakutin. Nagulat ang lahat nang malaman na magpapakasal na sina Anne at Brian. Maging siya ay hindi pa rin makapaniwala at magpapakasal na siya sa lalaking hindi pa niya gusto. Naging mabilis ang pangyayari. Nakilala niya ang mami ng binata at naiset kaagad ang araw ng kanilang kasal. Dumating ang araw ng pag-iisang dibdib at natapos iyon na wala siya sa kanyang sarili. Nang sambitin ng pari ang pinakakatakutan niyang parte ay kinabahan siya. And you may kiss the bride. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya nang lumapat ang mga labi ng groom sa kanyang mga labi. Hindi iyon nagtagal. Dampi lang ang ginawa nito pero napapikit siya. Napadilat siya ng pisilin nito ang baba niya na para bang ginigising siya sa pagkakatulog. Namula siya sa hiya dahil nahuli siya nitong napapikit dahil sa halik nito. Para maitago ang pamumula ng mukha at para maiwasan ang nangiinis na ngiti nito, ay humarap na lamang siya sa mga pumapalakpak na tao. Simple lang ang kanilang naging kasal dahil na rin sa kagustuhan nilang pareho. Nakapaskil sa kanyang mga labi ang ngiti dahil kabilin-bilinan ng dalawang matanda na huwag nilang ipahahalata sa mga tao na napipilitan lang silang dalawa sa gagawing pagpapakasal. Hanggang sa sumakay na sila sa kotse patungo sa Manila Yacht Club, kung saan nakadaong ang yateng sasakyan nila patungo sa Palawan para sa kanilang honeymoon. Nakapagpalit na siya ng damit bago siya lumabas patungo sa deck. Nakasuot siya ng mint green dress na hanggang tuhod. May tali ito sa baywang at may collar.
Tinernohan niya iyon ng sandals na may taling nakapaikot hanggang sa gitna ng binti. Sa kaniya ipinaikot pataas hanggang balikat niyang buhok para hindi liparin ng hangin. Maganda ka naman pala kapag nag-ayos. Saad nito. Papuri ba yan o insulto? Tanong niya habang dahan-dahan siyang pumupunta sa bandang gilid ng yate. Mababa ang railing doon at hanggang sakong niya lamang ang taas. Gusto kasi niyang makita ang tubig. At dahil nakahinto sila ay nakikita niya ang ilalim ng dagat at mga isdang naglalanguyan. Pagbalik natin sa Maynila ay titira ka na sa bahay ko. Since yun naman ang gusto mo, ang magpasarap maghapon. Pang-uuyam nito. Marahas ang naging paglingon niya rito nang marinig ang sinabi nito. Napahugot siya ng hininga nang masilayang mabuti ang itsura nito. Nakasuot ito ng white cotton pants at bulaklaking polo na hindi isinara ang botones niyon, kaya nililipad iyon at na-expose ang malamodel na katawan nito. Lumipat ang mga mata niya sa dibdib ni Brian, patungo sa flat abs nito pababa sa puso nito. Bababa pa sana ang tingin niya pero pinigilan na niya ang kanyang sarili. Inilipat na lang niya ang mga mata sa paa nitong may sapi na puting tsinelas na tumugma sa suot nito. Para itong modelo sa pagkakatayo sa gitna ng yate. Nang lumipat ang tingin niya sa mukha nito ay nakita niyang nakangiti ito. Satisfied? Pumasa ba ako sa ginawa mong pagsasaliksik sa aking katawan? Hindi kagandahan ang katawan mo, kaya huwag kang mayabang. Pagsisinungaling niya sabay iwas ng tingin dito. Saka tungkol dun sa pagtira ko sa inyo, obvious naman talaga natitira na ako sa mansyon nyo. Dahil mag-asawa na tayo. Pero iyong sa trabaho ko, ibang usapan yun. Naiinis na saad niya. Anong trabaho ang pinagsasabi mo dyan? Naguguluhang tanong nito. Huwag mong sabihin na magtatrabaho ka pa rin sa restaurant pagbalik natin. Nanlalaki ang mga matang dugtong nito. Siyempre, magtatrabaho pa rin ako. At ano naman ang gagawin ko doon sa mansion nyo? Ang tumunganga maghapon? Do whatever you want to do, basta hindi ka na magtatrabaho ulit sa restaurant as a waitress. Nagalak ang puso niya sa sinabi nito. Baka isipin ng mga tao na napakasama kong asawa. Bigla ang inis na bumangon sa kanyang dibdib nang marinig ang pahabol na salita nito. Ang buong akala niya ay concerned ito sa kanya. Sariling reputasyon lang pala nito ang iniingatan. Huwag kang parang bata na takot masabihin ng hindi maganda. Inis niyang pakli dito. Kumilos ka nga ng naaayon sa edad mo? Ako? Parang bata? Tanong nito sabay turo sa sarili. Sige, papatunayan ko sa'yo na hindi na ako bata at kikilos ako ng naaayon sa edad ko. Nakangiting sabi nito sa kaunti-unting lumalapit sa kanya. Anong ginagawa mo? Kinakabahang tanong niya. Gusto mong makita na kumilos ako ng naaayon sa edad ko, hindi ba? Sagot nito habang lumalapit sa kanya. Umaatras naman siya habang papalapit ito. Hindi ba gawain ng bata yung ginagawa mo ngayon? Nagagalit na siya dahil sa kabang nararamdaman. Naramdaman niya ang bakal sa binti niya. Kaunting atras na lang at sigurado siyang mahuhulog na sa tubig. Patuloy pa rin ito sa paglapit sa kanya kaya bigla siyang napaatras at dire-diretsyong nahulog sa tubig. Napasinghap siya habang nagkukumuwag pataas. Nakita pa niyang tuwan-tuwa ang asawa sa kanyang pagkahulog. Sisinghap-singhap na siya dahil hindi siya marunong lumangoy. Help! Sigaw niya. Come on, Luella, hindi mo ako maloloko. Anito, natatawa pa rin. Maya-maya ay nahihirapan na siyang huminga at pagod na rin ang binti at mga braso niya sa kakakawag. Nararamdaman niyang tuluyan na siyang lumulubog pa ilalim sa tubig. Samantalang hindi alam ni Brian kung matutuwa o maiinis dahil mas pinili pa ng asawa na mahulog kaysa lapitan niya. Mas pinili niya ang una. Nakangiti pa rin siya nang makita niyang tumigil na sa pagkawagsian at unti-unting lumulubog. Kinabahan siya at dali-daling tumalon sa tubig. Nang makita sa ilalim ang asawa ay kaagad niya itong hinapit sa bewang at hinila pataas. Naihiga na niya ito sa ibabaw ng
yate ay wala pa rin itong malay tao. Kinakabahan na talaga siya dahil nasa gitna sila ng dagat at malayo sa ospital. Damn it! Luella! Wake up! Sigaw niya habang pinapump ang dibdib nito. Napamura ulit siya nang hindi pa rin ito balikan ng malay. Pinisil niya ang ilong nito at ibinuka ang bibig saka binuguhan ang hangin sa loob ng bibig. Ilang ulit niyang ginawa iyon bago ito balikan ng malay tao at iluwa ang nainom na tubig. Thank God! Aniya sabay salampak sa lapag. Nakita niyang halos maiyak na ito sa pag-ubo kaya hinaplos niya ang likod nito. Ngunit tinabig lang nito ang kanyang braso. I hate you. Mahinang sambit ni Anne. Hindi talaga siya marunong lumangoy. Pero hindi naging hadlang iyon para matakot siyang sumakay sa mga sasakyang pandagat. Malakas ang loob niya pagdating sa mga ganoong bagay. Hindi mo sinabi sa akin na hindi ka marunong lumangoy. Dahilan nito. Saka ano pa ba ang kinagagalit mo? Iniligtas naman kita ah. Salamat ha. Hayaan mo. Sa susunod ipapaalala ko muna sa iyong hindi ako marunong lumangoy. Sarkastiko ang saad niya. Hindi na niya napigil ang luhang kanina pa nagbabantang tumulo. Mabilis siyang tumayo at tumakbo pabalik ng cabin. Nagulat naman si Bride nang makita niyang umiiyak na ang asawa. Hindi niya alam na sobra ang naging takot nito kaya umiiyak ito. Gusto niyang iuntog ang sarili dahil sa pagiging arogante niya rito. Hindi kasi niya alam kung paano ito pakikisamahan. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.